Pinapatay ni Gatenmaru ang mga babae sa pamamagitan ng pagsipsip nito ng lahat ng dugo. Walang nagawa si Inuyasha kundi panoorin na lamang si Gatenmaru at sinubukan ng matanda na ibigay kay Inuyasha ang Tetsaiga ngunit hinarang siya ng mga bandido. Pinagtapak-tapakan ng mga bandido ang matanda hanggang sa dumating sina Kagome. Lumapit ang bata sa lolo niya at balak patayin ng bandido ang dalawa kaya sinipa ni Sango ang mga ito. Binigay ng matanda kay Kagome ang Tetsaiga at hinahanap ni Kagome si Inuyasha. Biglang nagandahan si Gatenmaru kay Kagome kaya inutos niya sa mga tao niya na kunin si Kagome. Habang nakikipaglaban sina Sango sa mga bandido, nawala na ang barrier ni Miroko kaya si Inuyasha ay nag-transform na bilang demon at sinira ang kakon. Sunod, brutal na pinatay ni Inuyasha ang ilan sa mga bandido. Nag-transform na rin si Gatenmaru sa kanyang demon form at gumawa ng ipu-ipu. Walang talab kay Inuyasha ang ipu-ipu at hiniwa ang pakpak ni Gatenmaru. Nagbuga ng lason si Gatenmaru ngunit nakatalon si Inuyasha at pinatay si Gatenmaru nang walang kahirap-hirap. Dahil wala na ang leader nila, nagsitakbuhan ang mga bandido ngunit wala silang kawala kay Inuyasha at pinagpapatay. Hindi na gusto ni Kagome ang mga nakikita niya at balak na lumapit kay Inuyasha. May 3 pang natira at humihingi ng tawad ang mga ito dahil sumusunod lamang sila sa utos ni Gatenmaru. Pinipigilan din siya ni Kagome ngunit hindi naaabot ni Kagome ang puso ni Inuyasha. Sinuggest ni Shippo na ibigay na lamang kay Inuyasha ang Tetsaiga kaya lumapit si Kagome ngunit umatras si Inuyasha dahil naramdaman niyang dumating si Sesshomaru. Gustong makita ni Sesshomaru ang sinabi sa kanya ni Bokusan kaya naiintindihan niya na ito. Sabi ni Sesshomaru sa kapatid niya na atakihin siya nito at susubukan niya ang lakas ni Inuyasha kapag nakatransform ito. Sumugod si Inuyasha at ginamit ni Sesshomaru ang Tokijin ngunit sinuntok lamang ito ni Inuyasha ngunit naging malubha ang isang kamay nito. Patuloy pa rin sa pag-atake si Inuyasha kahit natatalo siya dahil nakain na ng demon blood ang kaluluwa nito at hindi na nakakaramdam ng kahit anong sakit kaya patuloy lamang siya ng patuloy sa pag-atake kay Sesshomaru hanggang sa mamatay. Sa huli, natalo si Inuyasha at napatalsik ni Sesshomaru gamit ang Tokijin. Lumapit si Kagome at sabi ni Sesshomaru na ibigay na kay Inuyasha ang Tetsaiga para bumalik na sa dati si Inuyasha. Tanong ni Miroko kay Sesshomaru na maraming pagkakataon ito na patayin si Inuyasha at bakit hindi niya ito ginawa dahil alam nitong kinamumuhian ni Sesshomaru si Inuyasha. Sagot ni Sesshomaru na papatayin niya sa tamang oras si Inuyasha at kung hindi pa alam ni Inuyasha ang sarili, walang saysay na patayin siya ngayon at umalis na si Sesshomaru. Pero sa tingin ni Kagome, pumunta si Sesshomaru doon para pigilan na mawalan sa kontrol si Inuyasha. Gumising na si Inuyasha at nakita ang brutal na mga ginawa niya sa mga bandido. Nalulungkot ito dahil wala siya sa sarili na ginawa iyon ngunit sabi ni Kagome na pinatay niya ang mga bandido para iligtas ang mga inosente. Natatakot na sa kanya ang mga tao pero ang bata ay hindi dahil niligtas ni Inuyasha sila. Hindi ganito ang hiling ni Inuyasha na maging ganoon na demon siya kapag nakuha na niya ang jewel para maging tunay na demon. Sa may ilog, sabi ni Sango kay Miroko na kahit na maging tunay na demon si Inuyasha, gusto pa rin niyang manatili sa tabi ni Inuyasha at ganoon din ang desisyon ni Miroko. Samantala, sabi ni Inuyasha kay Kagome na huwag na ni Kagome na puwersahin na sumama sa kanya dahil ang pinag-aalala nito na kapag sa susunod na nag-transform siya, maaaring mapatay na niya si Kagome at tuluyang mawawala na sa sarili. Sinabi na ni Kagome kay Inuyasha ang tungkol sa pagbitaw niya sa Tetsaiga at magta-transform siya kapag binitawan niya ito. Pumunta si Inuyasha kay Totosai para magpatulong na pag-aanin ang Tetsaiga. Tanong ni Totosai kung bakit hindi niya alamin ng sarili niya, sagot ni Inuyasha na nagmamadali siya dahil ayaw na niyang mag-transform. Dahil nakikita ni Totosai na desperado si Inuyasha, sabi niya na puntahan ni Inuyasha si Ryo Katsuse at patayin ito. Natatakot si Miyoga dahil si Ryo Katsuse ay ang kinalaban ng tatay ni Inuyasha at Sinil. Kapag pinatay ni Inuyasha si Ryo Katsuse, ang fang ni Inuyasha ay maaabot na ang lakas ng fang ng tatay niya at magiging magaan na ang Tetsaiga. Nababoringan si Inuyasha dahil papatayin niya si Ryo Katsuse habang nakasil. Habang papunta kina Ryo Katsuse, nakasunod sa dalawa ang bubuyog ni Narako. Balak ni Narako na gamitin si Ryo Katsuse para mapatay si Inuyasha dahil hindi nagtagumpay ang mga incarnations niya para mapatay ito.
Nakasalubong ni Totosay sina Kagome at tinanong ni Kagome kung nasaan si Inuyasha. Sagot ni Miyoga na pumunta si Inuyasha sa Valley of Ryokatsusei. Pagkapunta ni na Inuyasha sa valley, nakita nila ang katawan ni Ryokatsusei. Sa may sil ni Ryokatsusei, nakatayo ang demon puppet ni Narako. Tinanggal ni Narako ang klon ng tatay ni Inuyasha para mawala ang sil at mabuhay muli at biglang nasira ang plano ni na Inuyasha. Sabi ni Narako kay Ryokatsusei na nasa harapan na niya ang anak ng nagsil sa kanya kaya kalabanan niya ito hanggang sa mamatay. Sabi ni Miyoga kay Inuyasha na tumakbo na sila ngunit sagot ni Inuyasha ay mas mabuti na ang ganito kaysa sa plinano nila at papatayin niya si Ryokatsusei gamit ang Tetsaiga. Sumugod si Ryokatsusei ngunit nakatalon si Inuyasha. Nagbuga ng beam si Ryokatsusei at nakaiwas si Inuyasha ngunit ang main target nito ay ang demon puppet ni Narako. Natutuwa si Narako dahil alam niya na kaya ni Ryokatsusei na patayin si Inuyasha. Samantala, nagulat si Totosay dahil bakit binuhay ni Inuyasha si Ryokatsusei at nararamdaman nila ang malakas na aura mula doon pero hindi niya alam na si Narako ang may gawa at pumunta sila sa valley. Sinubukan ni Inuyasha na hiwain ang puso ni Ryokatsusei pero siya pa ang tumalsik. Sabi ni Miyoga na tumakas na sila dahil hindi rin masyadong nakaya na talunin ng tatay nito si Ryokatsusei dahil ang sugat na natamo ng tatay niya laban kay Ryokatsusei ang naging kamatayan nito. Dahil hindi nakikinig si Inuyasha, tumakbo na lamang mag-isa si Miyoga. Habang papunta sa valley, sabi ni Totosay kina Kagome na ang paraan para matalo si Ryokatsusei ay gamitin ni Inuyasha ang teknik na backlash wave na mas malakas pa na teknik sa wind scar ngunit nag-aalala si Kagome dahil masyado pang beginner si Inuyasha sa paggamit ng sword na ito at imposibleng magamit ni Inuyasha ang ultimate technique. Nakasalubong nila si Miyoga at dito nila napagtanto na nasa panganib talaga si Inuyasha. Nagbuga ng sunod-sunod na beam si Ryokatsusei at bumagsak si Inuyasha. Nahihinaan si Ryokatsusei kay Inuyasha at hindi siya nasisiyahan kaya tinulak niya si Inuyasha hanggang sa mabunggo sa bundok at lalo pang tinulak hanggang sa mahulog si Inuyasha. Nabitawan ni Inuyasha ang Tetsaiga at nagbuga ng beam si Ryokatsusei. Dumating na si Kagome at si Inuyasha ay magta-transform muli dahil hindi niya hawak ang Tetsaiga. Napansin ni Ryokatsusei na nag-iba ang nararamdaman niya kay Inuyasha kaysa dati at natuwa ito dahil mas magiging masaya na ang laban. Nakakalmot ni Inuyasha si Ryokatsusei at hindi naririnig ni Inuyasha si Kagome. Napapaisip si Totosay kung anong gagawin ni Inuyasha dahil kung aasa lamang siya sa kanyang demon blood ay mabubuhay siya pero ang Tetsaiga ay hindi na magiging magaan pa. Nasisiyahan din si Inuyasha sa laban at nakaiwas sa beam ni Ryokatsusei. Umatake sa blind spot si Inuyasha at nagawang pabagsakin si Ryokatsusei. Gusto na ni Totosay at Miyoga na umalis doon dahil madadamay sila pagkatapos patayin ni Inuyasha si Ryokatsusei ngunit gustong bumaba ni Kagome dahil mananatili siya doon para kay Inuyasha. Biglang napansin ni Miroko na may kakaiba kay Inuyasha dahil sinusubukan ni Inuyasha na kuhanin ang Tetsaiga at kinakalaban nito ang sarili niya. Bago pa makuha, umatake si Ryokatsusei ngunit nasanggan niya gamit ang shift ng Tetsaiga. Nagpatuloy si Ryokatsusei na magbuga ng beam ngunit ginamit ni Miroko ang wind tunnel para sumala ito. Sa huli, nakuha ni Inuyasha ang Tetsaiga at nakabalik siya sa normal. Nagulat si Inuyasha dahil gumaan ang Tetsaiga kaya sumugod ito. Napagtagumpayan ni Inuyasha na saksakin ang puso ni Ryokatsusei ngunit hindi pa rin ito patay kaya nagpatuloy ang atake nito. Sabi ni Totosay na hindi mamamatay si Ryokatsusei hanggat hindi siya madudurog. Umiiwas si Inuyasha at hindi niya mahiwa sa sobrang tigas ng katawan ni Ryokatsusei. Biglang naamoy ni Inuyasha ang wind scar at ginamit ito. Natamaan si Ryokatsusei ng wind scar at namangha si Inuyasha dahil nagagamit niya ang wind scar kahit anong oras. Dahil hindi pa durog ang katawan ni Ryokatsusei, buhay pa rin ito. Seryoso na si Ryokatsusei at kahit na sinabi ni Totosay na umalis na si Inuyasha ngunit hindi ito nakinig at harapang sinalo ang malaking beam na binuga ni Ryokatsusei. Sa pagharap, nagulat si Totosay dahil nagamit ni Inuyasha ang backlash wave at unti-unting dinurog ang katawan ni Ryokatsusei. Pagkatapos, hindi namamalayan ni Inuyasha na backlash wave na pala ang ginawa niya.
Paliwanag ni Totosay na ang backlash wave ay ang pag-ikot ng evil aura ng kalaban sa paligid ng Windscar at baliktarin ang flow nito. Naging ipu-ipo ang Windscar at ang evil aura kapag pinagsama, kaya ibig sabihin lamang na hiniwan ng Windscar at ang sariling aura ni Ryokatsusei ang sarili nito. Pero kailangan pa rin ni Inuyasha na mag-iingat kung saan hihiwain ang evil aura na ito, at kung mas malakas pa ang evil aura ng kalaban kaysa sa kanya, hindi niya ito magagawa. Nagulat si Inuyasha dahil hiniwa niya lamang kung saan sa tingin niya na tama, at hindi inaasahan ni Totosay na malaki ang future ni Inuyasha kaysa sa inaasahan niya. Dahil sa tuwa, flex pa ni Inuyasha sa kanila na kayanan niyang gamitin ang Windscar anytime at pinaghihiwa ang bundok. Sa galit, pinaupo ni Kagome si Inuyasha para magtigil sa sobrang katuwaan nito.